Kapamilya ngayong ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika. Ipinapaalala ng grupo ng mga Filipino teachers sa mga magulang ang kahalagahan ng pagtuturo ng pambansang wika sa ating mga bata. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda. Isa yan sa mga turo ng bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya naman tinututulan ng iba't ibang organisasyon at mga college professor ang utos ng Commission on Higher Education o CHED na tanggalin ang Filipino bilang mandatory subject sa kolehiyo. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at ilang batas at kautusan na rin ang ipinasa para palaganapin ang paggamit nito. Ang problema, hanggang ngayon, madalang pa rin itong gamitin sa mga dokumento sa gobyerno at iba pang formal na komunikasyon. Huwag ituloy ang nais ng CHED na pagtanggal sa Filipino at panitikan subject. Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra Memorandum Order No. 20 na nagtatanggal ng Filipino at panitikan bilang mga core subject sa kolehiyo. Lingon sa kaliwa, tingin sa kanan. Sa pang-araw-araw nating buhay, siguradong ang mga ito, iyon ang namataan. Pero kung bawal bumara sa tawiran, bawal pumarada kada gilid ng kalsada o ingat, may mga trabahador sa tabi. Bakit ang mga paskil? Wala sa wikang kagagamit ko lang. Di ba nasa Pilipinas tayo? Mula sa pagpasok, pagbabayad ng ilaw, kuryente, buwis hanggang sa batas, komersyo o maging sa pamamasyal, kadalasang gamit, wikang Ingles. Sa karinderyang ito, samot-saring anunsyo ang nakapaskil. Kwartong paupa, bawal magyosi, pwedeng bumili ng ice candy, pero lahat Ingles. Para sa akin, mahalaga ang asignaturang Pilipino sa mga Pilipino. Ang pag-aaral ng Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa ating sariling wika at kultura. Ngunit ito rin ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan, panitikan at mga tradisyon. Ito ay nagpapalakas ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at nagpapalawak ng ating kaalaman sa ating sariling bansa. Ang asignaturang Pilipino ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na makipag-ugnayan sa ating kapwa Pilipino sa pamamagitan ng tamang paggamit ng wika. Ito ay nagpapalakas ng ating kakayahan sa komunikasyon at nagpapabuti sa ating mga kasanayan sa pagsasalita, pagsulat at pagbasa. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng Filipino ay nagpapalawak sa ating pananaw at pag-unawa sa iba't ibang mga isyu at perspektiba ng ating lipunan. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagiging mapanuri at kritikal sa mga teksto at impormasyon na ating natatanggap. Sa kabuuan, ang asignaturang Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng wika, kundi tungkol din sa pagpapalawak ng ating kaalaman, pagpapalakas ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, at pagpapabuti ng ating mga kasanayan sa komunikasyon. Kaya para sa akin, mahalaga ito na manatili bilang isang asignatura sa kolehiyo. Para sa akin, ang pagtanggal ng Filipino bilang isang subject sa kolehiyo ay maaaring magdulot ng ilang pag-aalinlangan tungkol sa pagpapahalaga ng sariling wika at kultura. Ang pag-aaral ng Filipino ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay ng wika, kundi pati na rin sa pag-unawa ng kahalagahan ng pambansang identidad. Maaaring mawalan ng oportunidad ang mga mag-aaral na masusing maunawaan ang kanilang sariling kasaysayan at kultura. Gayunpaman, may mga ibang pananaw na nagsasaad na ang curriculum ay maaaring i-adjust nang naaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at industriya. Ang asignaturang Filipino ay may malalim na kahalagahan sa mga Pilipino dahil ito ang wika ng bansa at naglalarawan ng kultura at identidad ng mga mamayang Pilipino. Ito rin ang medium ng pagtuturo sa iba't ibang larangan, nagbibigay daan sa masusing pag-unawa sa kasaysayan at karanasan ng bansa. Para sa akin, ang kahalagahan ng asignaturang Pilipino ay nakakatulong ito upang mas maging malawak ang ating kaalaman sa pagsusulat at pagbabasa, lalong-lalo na sa pag-aalam ng ating sariling kultura. Ito ay nakakatulong sa atin para tayo ay mahasa sa ating wika. Kung tatanggalin ang asignaturang Pilipino, ito ay nakakapekto sa ating
pag-unawa bilang isang Pilipinong estudyante sa bansa. Dahil mas lumalawak ang pag-unawa ng isang bata kapag aapak sa high school na level o kolehiyo. Mas napapalalim ang kanilang kaisipan at nagiging mulat sa pag-iintindi sa ating kasaysayan at pinagmulan. Ang hina na nga ng pagmamahal ng kabataan sa kanilang bansa, tatanggalin pa yung ilan sa mga kakaunting instrumento na tutulong sanang pukawin yung pagmamahal nila sa kanilang bansa. Sa pagtanggal ng asignaturang Filipino, ano nga bang epekto nito sa ating mga Pilipino? Ang asignaturang Filipino ay tumatalakay sa pag-aaral ng tamang paggamit ng ating wika, mga kayamanang literatura ng ating bansa, tulad ng mga batikang manunulat at iba pang mga kaalaman na kailangan natin bilang mga Pilipino. Sa pagtanggal ng asignaturang Filipino, magreresulta ito ng pagbabawas ng mga gurong kailangan para sa asignaturang ito. Ang mga guro na ang tinuturuan ay kolehiyo ay tila ay maaari silang matanggal sa trabaho at hindi magandang pangyayari ito. Marahil ang iba ay hindi tutol sapagkat sapat na raw ang mga taong ginugol natin upang pag-aralan ang asignaturang Filipino, habang ang iba naman ay tutol sapagkat tayo raw ay nasa Pilipinas kaya dapat lang nagamitin natin ang ating sariling wika. Ang ating sariling wika ay ating sariling pagkakakilala sa mundo. Kaya dapat lamang na huwag natin basta bitawan at baliwalain ito. Huwag nating kalimutan na ang ating wika ay naging daan upang tayo ay magkaisa at magkaintindihan. Ang pagmamahal sa wika ay parang pagmamahal sa bansa at sa kalayaang pinaglaban ng ating mga bayani. Ito ay mahalaga at dapat pang mas linangin, unawain at pag-aralan ng mas malalim. Hindi dapat alisin ang wikang Filipino sa mga universidad at pamantasan sapagkat dito namumulat ang mga mag-aaral sa tunay na lagay at estado ng ating lipunan. Sa pagtanggal ng wikang ito bilang parte ng kurikulum sa kolehiyo, unti-unting mawawala at mamamatay ang ating wika at pagkakakilanlan. Ang asignaturang Filipino ay mahalaga sa mga Pilipino dahil ito ang wikang pambansa at naglalarawan sa ating kultura. Ito ay nagbibigay daan sa masusing pag-unawa at sa sariling kasaysayan at karanasan ng bansa. Ano nga bang papel ng wikang pambansa? Sa gitna ng pagkakaiba-iba sa bansa, advokasiyang abakan. Ang sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Bansa natin ito at hindi bansa ng iba. Kabataan ang pag-asa ng bayan.
Dahil ito ang sabi ni Jose Rizal. I just want to go home. Oh my gosh, same. Dude, did you even wash your hands? Papayag ba tayo na palitan ang ating wikang kinagisnan ng wikang pandayuhan? Sapagkat ang wikang sinasalita at iniibig ko ay pagmamayari ng bansang sinilangan ko. Mabuting interest na naging masaya namin. Bago matagal ng pagiging matalino at bihado. Pagkalipas ng panahon, kasabay ng pag-usbong ng iba't ibang wikang nabuo, ano ang pipiliin mo? Kamusta? Sameda. Sariling wika o wikang banyaga. Huwag mong kalimutan ang ating sariling wika ang naging daan upang tayo ay magkaintindihan at magkaisa. Ang pagbabago mo ito ng sariling wika, libat makakaya naman sa ating mga bayani kung ang pinanalaman nila noon ay sakit kami ngayon. Kaya't sa mga susunod na henerasyon, aking ipapaalala na ang wikang pambansa ay hindi wika ng banyaga. Ipakita't kasipalat na kailangan matutunan ang Pilipino ng mga Pilipino upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Wikang Pilipino, gaano nga ba kahalaga ito? Dapat ba nating hayaan at isawalang bahala ang wikang nagbigay sa atin ng buhay? Pilipino, sumisimbolo sa kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Wikang dapat tangkilikin, pagyamanin at ipagmalaki. Ating pangkalahatang pambansang wika, Pilipino. Ako ay Pilipino, Pilipino ang wika ko. 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 Ako ay Pilipino, Pilipino ang wika ko.